Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa bidyong ito ay tungkol sa isang kondisyon na iuugnay po natin doon sa kumakalat na video na kinakatakutan o kinakabahala ng mga kababaihan. Ito po ay yung tungkol doon sa hula ni Rudy Baldwin, bagamat hindi niya man binigyan ng pangalan itong tinutukoy niyang ito, ngunit maraming nagsasabi na ito daw po ay si Miss Ivana Alawi. So atin pong balikan no, yung naging kondisyon ni Miss Ivana Alawi at ibabangga naman po natin dito sa prediction ni Rudy Baldwin. So ayan po no, yung nangyari kay Miss Ivana Alawi at lumabas sa mga balita sa article na meron daw siyang PCOS. At maraming dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa tiyan, no, or yung ascites o yung paglaki or paglobo ng tiyan dahil doon sa fluid retention doon sa may peritoneum niya, no. So at namanas din dito yung ano niya, yung mga binti. Ang mga kondisyong ito ay maraming pwedeng maging dahilan, no? So, pwedeng dahil nagkaroon ng cancer o kaya naman po nauwi sa pagkakaroon ng pagkasira ng atay. O kaya naman po dahil po doon sa hormonal replacement. So, kung hormonal replacement therapy, usually nangyayari itong pagkakaroon ng pamamanas o yung fluid retention ay dahil po doon sa tinatawag natin na ovarian hyperstimulation syndrome, no? So para malaman ninyo yung tungkol sa detalyeng yan, pwede niyo pong balikan itong video yan na pinost ko dati, no, nung na-hospital na si Miss Ivana Alawi. At ito naman pong hula ngayon ni Rudy Baldwin, no? So ayan po, no, hindi niya man pinangalanan pero matutukoy mo talaga na maaaring si Miss Ivana Alawi ang sexy? Pinutumbok niya rito. Kasi po yung dalawang kapatid, babae, may isang kapatid, sikat na vlogger, mayaman, sexy, tapos ibang lahi ng ama. So, matutumbok mo talaga, no? Kahit sino, talagang halos lahat ang iisipin. Yung si Ivana Alawi. So, yan po ang kinakatakutan ng iba, no? Yung may mga nagkaroon ng PCOS or yung pagkakaroon ng OHSS na resulta ng paggagamot nila ng PCOS nila. So, maaari daw palang mauwi sa cancer. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi po natin pakikialaman dito kung totoo man o mali yung sinabi ni Rudy Baldwin. Kaya nga po yan hula, no? Maaaring mali, maaaring tumama. At doon po sa salaysay niya na maaari nga daw masawi na hindi na kayang gamutin kahit gaano pa daw karami yung kanyang salapi or yung gaano pa man siya kayaman. So parang siya na yung nagbigay ng taning, no? So alam niyo po, Diyos lang ang may alam kung kailan matatapos ang buhay ng isang tao, no? Ultimo mga espesyalista, mga doktor, no, na-estimate nila yung itatagal na buhay ng isang pasyente pero hindi pa rin yan 100%. Maaaring magkamali sila. Kahit gaano na kalalim ang kanilang kaalaman dito sa larangan ng medisina, sumasalto pa rin sila pagdating sa buhay ng isang tao. How much more kung si Rudy Baldwin, di ba? So, hindi natin siya masasisi, kaya nga hula niya, no? Ang hula naman pwedeng tama o mali. So, focus na po tayo dito sa kondisyon ng PCOS, no? Ito pong PCOS, may nagkaroon na po tayo ng video nito, no? Para mas maunawaan ninyo yung detalye nito, ayan po yung video na nilabas ko dati pa, no? At naglabas din po ako ng video tungkol dun sa nangyari kay Miss Ivana Alawi. So, kung bakit siya nagkaroon ng tubig, no, sa peritoneum niya, no, doon sa tiyan niya. Ngayon, marami pong nagtatanong sa akin kung totoo ba daw talaga na ang PCOS or yung PCOS or yung Polycystic Ovary Syndrome ay totoo ba daw na talagang maaaring mauwi sa pagkakaroon ng cancer. Ganito po yun, no? Ang PCOS ay maaari talagang mauwi sa pagkakaroon ng cancer. Ito man ay not totally directed na talagang automatically magkaka-cancer ka, pero there is a chance, no? Talagang kung magkakaroon ka man ng cancer,
kumpara doon sa mga babae na walang PCOS, ikaw yung mas at risk na mauwi sa ganitong kondisyon na pagkakaroon ng cancer. So, anong cancer ba nagli-lead yung PCOS? No? Napakarami pong pwede. So, maaari pong ovarian cancer, cervical cancer, breast cancer, at yung pinaka-common, no, most commonly, yung endometrial cancer. So, ano ba tong endometrial cancer na to? No? Yan po yung endometrial cancer yan, yung pagkakaroon po ng cancer cells doon sa uterus po natin, no? Sa may endometrial lining natin sa loob, no? So, bakit ba nangyayari yan doon sa may PCOS? So, unang-una po, dahil po doon sa hormonal imbalance natin, minsan doon din sa hormonal replacement natin, lalo na pag hindi tayo nagpapacheck up, no, tuloy-tuloy lang yung paggamit natin ng mga nireseta dati nilang gamot. So, maaari tayo mauwi dyan at maaari mauwi sa tinatawag na endometrial hyperplasia, no? Ito ay isang benign condition na hindi naman talaga siya cancer, ngunit maaaring mauwi pa rin sa pagkakaroon ng cancers. So, dahil ito pong endometrial cancer ang pinaka-common, dito po tayo magpo-focus, no? Actually, pare-parehas lang naman din halos ng sintomas to at management, yung cervical, ovary, endometrium, maliban doon sa breast cancer. So, syempre medyo iba doon. So, dito tayo magpo-focus sa endometrial cancer. So, kung si Ivana Alawi talaga ay may PCOS at talagang napabayaan, no? So, hindi naman natin alam kung ano pang ibang karamdaman niya at kung ano nang lagay ng PCOS niya, no? So, tanging siya lang ang nakakaalam noon at yung doktor niya at yung mga malalapit niyang kapamilya. So, hindi natin pag-usapan si Ivana Alawi dito. So, hindi tao, kundi doon tayo sa condition magpo-focus. So, endometrial cancer, paano mo ba malalaman na yung PCOS mo ay nagli-lead na into the cancer, no? So, ano bang unang mapapansin mo? Ito kasing pagkakaroon ng cancer, pag bago pa lang, no? Usually, yung from PCOS, tapos leading to cancer. Sa una, wala kang halos mararamdaman yan. Kaya minsan, lalo na yung hindi regular na nagpapacheck up sa kanilang mga OB, hindi na-detect agad to, no? Na-detect medyo advanced na ng konti, no, yung stages. So, bantayan nyo po itong mga sintomas na ito. So, sa stage 1, ito yung mga sintomas. So, pag stage 1, yung cancer cells mo natin nandun lang talaga sa uterus. So, ang sintomas dito ay yung vaginal bleeding, no? Sa postmenopausal na mga babae, masyadong ma-heavy talaga yung bleeding po dito, no? Doon naman po sa mga premenopausal, nagkakaroon kayo ng bleeding in between the periods. Kung baga, halimbawa, niregla ka ng December 1, tapos syempre dapat January na ang susunod mong regla. Minsan, in between that, may nangyayari pa rin na bleeding, no? May mapapansin ka na, niregla pa lang ako, niregla na naman ako. Tapos, reglahin ka ulit sunod na buwan. So, yun. So, yan ang mga sintomas. Tapos, syempre, yung pananakit ng balakang. Tapos, syempre, yung hindi ka naman nagpapapayat, pero parang nangangayayat ka. Kung dati mataba ka, hindi ka naman nagjejeta. Tapos, biglang napapansin mo, parang naglo-lose weight ka, ha? Minsan, tuwan-tuwa ka. Dahil, wow, nababawasan yung timbang ko. Minsan, hindi to napapansin ng mga nag-e-exercise, yung mga nagda-diet. Kala nila na yung pagbawas ng timbang nila, dahil lang doon sa regular silang nag-e-exercise o diet nila. Yun pala, isang sintomas na rin yun na may stage 1 endometrial cancer na rin sila. So, nangyayari din dito yung painful na pakikipagtalik, no? So, bihirang mangyari pero nangyayari, no? Hindi sa lahat ng may stage 1 na endometrial cancer. Tapos sa stage 2 naman, yung cancer cells umabot na hanggang dun sa cervix, no? Pero nandun pa lang din sa uterus. Kumaga, nandun sa uterus hanggang dun lang sa may cervix. Hindi pa siya lumalabas talaga, no, yung cancer cells. At ang mga sintomas dito, syempre, yun, continuous pa rin yung bleeding mo, no? May heavy bleeding ka pa rin. Tapos parang mas sumasakit na yung balakang mo.
Tapos may mga unusual ano ka dyan, vaginal discharge, no? Mapapansin mo yung panty mo, parang uy may discharge. Tapos dito po, pag umiihi po tayo at saka dumudumi, so may pananakit, no? So, yan po yung maaari yung maramdaman. Dahil po kasi syempre yung cancer cells umabot na dun sa cervix, yung cervix, no? Malapit yun sa may bladder, saka dun sa may rectum. So parang nakukompormiso din yung mga kapitbahay niya. Kaya nagkakaroon tayo ng pananakit pag tayo ay umiihi, saka pag dumudumi. Tapos dito naman po sa stage 3, yung cancer cells po natin, no? Kumbaga, hindi lang doon sa uterus na, no? Pero kumbaga kumalat na. Pero nandun pa rin siya sa loob ng pelvis natin. Kumbaga pumunta na siya doon sa fallopian tube, pumunta na rin siya doon sa cervix, pumunta na rin siya doon sa ovary, saka yung doon sa mga vaginal lymph nodes natin, no? So doon na umabot yung cancer cells po natin. So ang mga maaaring maramdaman po dito, syempre mas pronounced na, no? Mas heavy yung vaginal bleeding po natin dito. Tsaka talagang masakit na dito yung balakang po natin. Saka yung tiyan po natin dito mas distended, no? Parang may kabag, no? Parang pag tinutok-tok mo talaga parang may kabag, parang ganun po ang nangyayari, no? Tapos po yung feeling ng pasyente po dito ay parang konti pa lang yung kinakain niya pero feeling niya busog na siya, no? Hindi niya na masundan ng kain. So bloated na siya dito. Tapos, nagiging constipated na rin siya dito. So, constipated na yung pasyente dito kasi, syempre, yung tumor, no? Yung mga bukol-bukol na yan, nakukompormiso niya na rin, no? Bagamat nandun pa siya sa loob ng uterus at yung iba pang nabanggit ko, yung mga kapitbahay nila, no? So, nakukompormiso nila kasi kumbaga, nakukompress nila. So, kung yung dun sa rectum ang nakukompress natin, so, hindi ka masyadong makabawas, no? Makapag-lose ng poops mo. So, magiging constipated ka. At yung pangangayayat mo dito, no? Mas sobra, no? Parang talagang ang bilis na ng pagbagsak ng timbang mo dito, saka halos wala kang gana po ditong kumain. At yun po, pag pinabayaan mo na ng pinabayaan at maaari na mag-metastasize, no? Andito na yung tinatawag na stage 4 na cancer. So, maaaring mag-spread na papalabas, no, papalayo sa papunta na siya doon sa ibang organ, halimbawa sa lungs o kaya sa liver, no. So maaaring mapunta na po doon yung cancer, no, yung cancer cells po natin. So yung sintomas nito, pain, no. Halimbawa, kung yung cancer umabot na doon sa lungs, no, so masakit na rin yung dibdib nito at saka hirap kang huminga po dito. Kung nasa liver naman, siyempre, masakit yung tiyan natin, no? May pain tayo doon, may discomfort or pain tayo doon sa tiyan natin. At saka yun po, magkakaroon tayo ng pamamanas na, okay, pagkakaroon ng ascites, no? Kagaya nung nangyari doon kay Miss Ivana Alawi. Pero hindi ko po sinasabi na yung kay Miss Ivana Alawi, ang dahilan nun ay nag-spread doon sa liver, ha? So, sabi nung iba, OHSS daw. So, maaaring OHSS, no? Dahil yung tinatawag na over-hyperstimulating syndrome. Maaring yun ang dahilan, pero isa rin dahilan na maaaring magkaroon ng ascites kung nakompormiso na rin yung ating atay. Kaya kung nakakaranas po kayo ng mga ganitong sintomas, no, nagsisimula pa lang, may unusual discharge pa lang, may unusual bleeding pa lang doon sa, halimbawa, kumbaga hindi naman talaga kayo dapat re-reglahin ngayon, biglang may pagdurugo na kayong nararanasan. So, pa-check up agad po sa inyong mga doktor, no? Huwag ipagwalang bahala yan. So, regular check up lang po talaga para po masuri po talaga kayo. So, andyan yung mga pagpapa-trans-B, hysteroscopy, tapos yung yung endometrial biopsy. At dito po, sa management naman po, kada stage, iba-iba po, no? Ang pangunahin po sa stage 1 ay yung surgical operation, no? Pero hindi lahat, no? Siyempre, pwede rin dito yung iba, radiation therapy, tapos hormonal therapy. So, yung mga hormonal therapy, sinasuggest yan pag yung isang pasyente ay may comorbidities. At kung bata pa siya, tapos gusto niyang ma-preserve yung fertility niya, gusto niya pang magkaanak, so minsan hormonal therapy lang ginagawa.
At dito, hindi po pangunahin dito na not common na sinasagawa dito po yung chemotherapy. Pero minsan sinasagawa po, lalo na kung ang tumor na nakita ay high-grade tumor, no? May mga tinatawag kasing high-grade tumor at low-grade tumor. Pag sinabing high-grade tumor, siya po yung malayo yung anyo, no? Kumpara doon sa mga normal na cells natin. Kumbaga, etong high-grade tumor na to, yung mga cellula po nito, ay kakaiba talaga, no? Kumbaga immortal, ang tawag nga namin dito immortal to, no? So immortal to, no? Hindi resistant siya sa mga gamutan, no? Tapos mas aggressive siya, mas madali siyang lumaki, mas madali siyang dumami. So minsan pag gano'n ang klase ang tumor na nakikita, minsan ang doktor po ninyo ay maaaring magsagawa rin ng chemotherapy. Tapos sa stage 2 po, ganun pa rin po, no? Surgical therapy, tapos chemotherapy, radiation therapy, except for hormonal therapy. Yung hormonal therapy po sa stage 2 ay hindi common ng ginagawang management po dito. Unless yung pasyente ay may comorbidities. Tapos halimbawa, nag-refuse yung pasyente ng aggressive treatment. So minsan, hormonal therapy ginagawa pa rin. Tapos kung sakasakali naman halimbawa yung tumor ay low grade lang naman, sige, minsan kino-consider naman din po tong hormonal therapy dito sa stage 2. Tapos sa stage 3 yun po, no, lahat ng nabanggit ko doon sa stage 2 plus minsan sinasamahan na rin dito ng ng targeted therapy saka immunotherapy. Na dito very less common na talaga po dito yung hormonal therapy, no, kasi hindi na uubra. At dito naman po sa pinaka-advanced stage, yung stage 4, kung saan nag-metastasize na po yung cancer cells, usually ang ginagawa na lang po dito, surgery, palliative surgery, o operahan para lang maibsan yung sintomas na nararamdaman. Halimbawa, for example, may pananakit, no, may pagdurugo, no, so magkakaroon ng surgery para matakpan o matigil yung pagdurugong yon. Halimbawa naman po kung may mga pagbabara, halimbawa sa pag-lose ng po natin ng dumi, kung may pagbabara po doon, magkakaroon ng surgery para mailabas po natin yung dumi po natin. So ganun na lang usually ang ginagawa po dito. Kaya ugaliin nyo po na makaramdam lang kayo ng mga sintomas na ganyan, pasiguro po agad, no, check up po agad. Huwag po nating antayin na umabot po tayo sa advanced stage ng pagkakaroon ng endometrial cancer. Kaya po yung mga may PCOS po dito, no, ulitin ko po na wag po kayo basta-basta mabahala. Hindi po lahat na may PCOS ay nauuwi sa pagkakaroon ng endometrial cancer o di ba pang cancer. Kasi yung endometrial cancer, yun po ang pinaka-common. So hindi po lahat nagkakaroon ng ganun, no. Ngayon po, para maiwasan talaga natin magkaroon ng ganun, syempre, healthy lifestyle. Yun po ang pinakasusi sa lahat, no? Saka yung regular na pagpapa-check up ninyo sa inyong mga OB-GYN. At doon naman po tungkol sa sa hula ni Rudy Baldwin tungkol doon sa kay Miss Ivana Alawi ngayong 2025 na hindi daw siya kayang gamutin na doon sa magiging kondisyon niya na pagkakaroon ng cancer, wag tayong basta-basta maniwala, no? Imbis na maniwala kayo, ipagdasal nyo na lang talaga na wag mangyari talaga yon, no? Ano pa man, ipanalangin po natin wag mangyari yon, no? Marami pang matutulungan yan si Miss Ivana Alawi. Saka sa gagaling ngayon ng mga doktor po natin at sa dami naman ng pera niya, so malaki ang chance, kahit malaki pa rin ang chance kung yan ang susuungin niyang PCOS at medyo nag-advanced stage na, palagay ko kakayanin naman, no? So wag lang talaga yung sobrang advanced stage na, no? Kasi kahit sino naman po dito sa mundo na pag malalang malala na, kahit maraming pera, minsan dun din po ang punta. So nilabas ko po ang video ito para mas ma-educate po kayo at mabawasan po ang mga takot ninyo na nararamdaman, no? Lalo na kayo may mga PCOS, para talagang maging aware kayo na ito pala ang mga maaaring sintomas. Kaya dapat
pa-check up na agad, di ba? Para hindi po kayo umabot sa ganun. Kasi alam niyo po pag stage 1, stage 2, wala, curable yan, no? Talagang yakang-yaka yan, sisiw yan, kumbaga. So, hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan na naman po kayo. Paalala lang po, ang mga video pong nilalabas natin dito ay tanging gabay lamang. Ito ay for educational purposes, tapos para maging aware kayo, saka para mas maintindihan po ninyo. No? Hindi po to pwedeng ipalit na dito na kayo magre-rely. No? Ugaliin pa rin sumangguni sa mga doktor po ninyo upang masuri po kayo ng mas maayos at malapatan kayo rin syempre ng maayos or tamang lunas. Hanggang sa muli po, ako po uli si Master Galen, paalam pansamantala.